Good day guys! May importanteng lakad nga pala tayo ngayon at etong Z2S ang gagamitin natin. Pinapractice ko na nga na gamitin siya madalas dahil mas nasisira pa nga siya kapag natetenga lang sa bahay. Kung lagi nga kayong nakasubaybay sa aking page, marahil napanood nyo na nga yung nangyari dito last time. In previous video nga, pinahirapan ako ng sobra ng motor na to dahil hindi namin madetect kung ano bang naging dahilan ba't ayaw niyang mag-start. Dumating pa nga sa puntong nilinis ko ng maigi yung carb nito, pinalitan ng bagong spark plug, pinalitan ng bagong manifold at pinasiris ang battery. Actually, inabot na nga ako ng gabi sa pagsasaayos sa motor ko na to and it turned out na bagong carb lang pala ang gusto niya. Eto nga't wala akong kamalay-malay na may bagong sakit na naman ang Z2S ko na to dahil nung paiinitin ko na nga siya bago ako umalis ayaw na naman niyang gumana. Well, sa ganitong senaryo, hindi na bago sa akin yan dahil pag may ganitong tunog akong naririnig habang pinupush start ko siya, isa lang ang ibig sabihin yan. Natsugi na nga ang kanyang battery. And naalala ko nga pala last time kasi pinupush namin ito ng paulit-ulit dahil ayaw nga niyang gumana. Siguro eto na rin yung dahilan kaya natuluyan na yung battery niya. Marahil baka mag-comment din yung ibang mga Z2S owner dyan at mag-suggest na i-kickstart ko na nga lang ito. Kaso ang problema, matagal ko na ngang tinanggal yung kanyang kick. Medyo old school kasi tingnan pag may kickstart kaya tinanggal ko na lang. Yun kasi ang goal ko sa motor ko na to, ang magmukha siyang modern at sporty. And as of now, wala na rin akong i-time na i-charge yung battery nito dahil sobrang nagmamadali na talaga ako. Kaya kailangan nating gumawa ng mas mabilis na paraan para mapagana siya. At ang isa sa mga naiisip ko ay ang i-bump start na lang ito. Well, hindi ko pa nga nasusubukan ang method na to and naku-curious din talaga ako kung kaya ko ba talaga itong gawin sa aking motor. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin, kaya tara. Actually, nanood na rin ako kanina ng mga tutorial about sa bump start. Una, iset mo lang daw yung motor mo sa second gear. Pangalawa, i-pull mo lang yung clutch nito. And then, itulak mo lang yung motor mo as fast as you can. And last, bitawan mo yung clutch, sabay i-pull mo ulit habang pinipiga mo yung throttle nito. At ayun, gumana na siya. Sa point na to, kailangan hindi na mamatay ang motor ko para magkarga na ulit yung battery niya. Sabi nga ng mekaniko dito sa amin, ibomba-bomba ko din daw para mas magkarga siya. Bali, eto nga yung consequence sa pagtanggal ko ng kickstart. Pero mas nangingibabaw pa rin kasi sa akin yung forma ng motor ko, kaya sinacrifice ko na lang ito. Actually, eto din talaga yung tinututukan ko dito, ang wag mamatayan ng battery. Since tinanggal ko na nga yung kickstart niya, kaya kailangan monitor ko na lagi yung baterya nito. Kaya hindi ko din siya tinitipid pagdating sa bagay na to. As much as possible, pag nagamit ko na ng matagal, kahit wala pang sintomas, pinapalitan ko na nga siya agad. Ganun kasi ako sa motor ko, yung sintomas pa lang ginagamot ko na agad ang sakit niya para hindi na lumala. Kaso nga lang this time mukhang hindi ko siya naagapan dahil may ganitong senaryo nga na nangyari. Kaya nga nung pag-uwi ko, binilhan ko na nga agad ito ng bagong baterya para sure na walang aberya. Madali lang naman magpalit nito, kailangan mo lang itornilyo yung positive at negative na terminal. Bali yung green na wire ang negative at yung red naman ay ang positive. Actually, gayahin mo lang yung pagkakatornilyo nito dati para di ka na maligaw. And ayan, okay na ulit siya. One push start na lang ulit. Maganda talaga na maging maalaga kayo sa inyong mga motor para tuwing may long rides kayo, siguradong hindi mapupurnada ang lakad nyo. And that's it. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para kung sakaling namatayan din kayo ng baterya at nagmamadali kayo, sa ganitong paraan pwede mo pa rin mapagana ang inyong mga motorsiklo.